nagbabadyang tumaas ang presyo ng ilang bilihin. Kasunod po yan ng panibagong big-time oil price hike at aumento sa sahod ng mga manggagawa. At para po pag-usapan yan, makakapanayan po natin ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, si Mr. Steven Cua. Magandang umaga po sa inyo, Sir Steven. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, good morning, Angie. Opo. Sir, ano pong mga produkto po sa ngayon ang nakikita po ninyong magtataas ng presyo? Yes. Hello, medyo mahina yata. Opo. Right now in Kuala Lumpur. Okay, sir. Okay. But we can hear you, Sir Steven. Go ahead. All right, all right. Yes. Did you ask something a Yes while po. ago? Sorry? Ano po yung mga presyo po ngayon or mga produkto yung nakikita po ninyong magtataas ng presyo? Well, mag-umpisa yan sa mga fresh produce, no? Usually, eventually, because of the salary increase, no? I think all industries magtataas ng presyo, no? As to when, coming from the manufacturers, depende. Pricing is a management decision. Pero for us retailers, no, kahit di pa magtaas ang mga manufacturers, I think we'll have to adjust prices, no? Kasi lahat naman ng industriya kailangan magtaas ng pambayad ng sweldo, including retailers. Well, gaano po kalaki yung inaasahan po natin na magiging dagdag presyo po? Well, as expected, probably mga 7%. Some will probably add up 10%, no? Kasi it's a 9.5% increase in salary, no? Yun, on top of, gasolina, pag-increase ng presyo, at electricity, no? Not to mention, the exchange rate, no? The peso versus the dollar. So, syempre, yung importation, maraming gagalaw din. Sir Steven, medyo napuputol yung line, so we'll try to make this as quick as possible, pero importante, matanong namin yung mga kailangan namin matanong para sa ating mga kapatid, no? Kailan po posible, you did mention, pwedeng 7% to 10% yung pagtaas po ng mga presyo ng mga bilihin. Kailan, when do you see? Kailan po yung nakikita niyo yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Ipatupad po. Hello? I would tend to think immediately, no? Kasi lahat sabay-sabay, no? Pero yun na nga, because supermarkets will be wary of increasing kaagad by such a big amount. Hindi mag-increase ang mga ibang retailers, medyo mag-aalangan ibang players, no, in the industry, no? Dahil yun na nga, kaagad talo ka, mas mura ang kapitbahay mong nagbebenta ng same item, di ba? But again, it's a management decision by the retailers as well as manufacturers, no? So kung nagtaas ang mga manufacturers, no choice, talagang immediately gagalaw kami kaagad ng pagtaas ng presyo. Pero kahit hindi nga magtaas ang manufacturers, mag-iisip ang mga retailers, no, whether to adjust already their prices. Because imagine, if we increase by 9.5% salaries, no, although salaries is not lahat ng costs, no, operating costs ng isang retailer, paano mag-increase ng 9.5% or even 6% or even 5% automatically? On the day of the increase of the salary, mag-increase ng 5% ang sales mo, di ba? If you used to sell, let's say, 200,000, no? You have to increase by 10,000, no? That day itself, no? Hindi naman siguro 200,000 per day. Hindi naman mag-increase ang sales mo ng 10,000 per day automatically. Diba? Pero sir, kung magtutuloy-tuloy nga po itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ano po ba yung ine-expect po nating magiging epekto po nito sa mga mamimili, syempre po, no? At most especially din po doon sa mga negosyo, dito po sa mga susunod na buwan, most especially mga MSME, mga maliliit na mga negosyo. Nakakatakot, no? Kasi we're just talking about being able to stay afloat. It means survival mode ng mga MSMEs, no? I'm sure. Pagtataas mo na ng presyo, pumawasan pa ang benta, baka yung iba, magbawas ng tao, or patuluyang magsara. Sir, thank you for your time, at ingat po kayo dyan. We know you're out of the country, but thank you for taking time to join us dito po sa Good Morning Kapatid. Ingat po. Maraming salamat. Steven Cua, Presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association.
Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.